Si Carlos Yulo at ang kanyang ina na si Aling Angelica Yulo. Ang ikinasasama kasi ng loob nitong si Aling Angelica, ito palang si Kaloy, nag-issue pala ng affidavit of loss ng kanyang bangko. Let's go! Carlos Yulo at ang kanyang ina na si Aling Angelica Yulo. Iba naman. Yun. Ano ang sabi doon sa mga nababasa natin? From kontrabida to dramatic actress. Diba? May caption na kagad. Tapos meron na isa, nauna pang nagpa-press con kesa sa mag-uuwi ng 2 medalyang ginto mula sa Olimpiada. May mga ganon, diba? Agaw momento. Ano masasabi mo sa pagpapapress con ni Aling Angelica? Alam mo yung sa akin lang, dapat hindi siya nagpapresyon. Pinangunahan niya kasi yung kanyang anak. Napakahirap talaga yun na unahan mo yung anak mo. Dapat ang gagawin niya, tumahimik na lang siya. Antayin na lang dumating yung anak niya. At dapat hindi niya sa social media kagad. Ang family problem niya. Ikaw, Romel. Ang sa akin, inagawan niya talaga ng moment ang anak niya. At ang buong Pilipinas na dapat magbubunyag sa positibong nangyari sa anak niya. Wala, nahatian ng negative. Alam niyo po mga kachika, mga kababayan, tayo po ay naniniwala, nasa Pilipinas po tayo. Napaka-matriarkal nitong bansang ito. Makaina po tayo kahit ano pa ang sabihin natin. Makananay, makamama, makaina po tayo. Pero sa unang pagkakataon, parang dito ko naramdaman yung pagkontra ng ating mga kababayan sa isang ina kesa sa anak, diba? Yung ano po kasi para bang sinasabi nila na hindi ka binibigyan ng pagkakataon o ang pagiging ina ay hindi binibigyan ng pasaporte at ng ano bang tawag doon? Karapatan para galawin ang perang pinaghirapan ng kanyang anak. Diba? Pwede po tayo manghingi kung kinakailangan talaga at may pagkakagastusan. Pwede rin po tayo maghintay dahil hindi naman po responsibilidad ng anak ang kanyang magulang, kundi ang magulang ang may responsibilidad sa kanyang mga anak. Diba? Pero para pakialaman ang perang pinaghirapan ng anak at parang hanapan pa ng butas na baka mawala at pangunahan at galawin ng walang consent ng anak, disrespectful po talaga yun. Yun ang tingin yun talaga ang tingin ng karamihan. Ng ating mga kababayan talaga. Kaya nakakalungkot lang. Tapos ito na, katulad ng nagbubunisan. Ito yung pinaka-moment talaga ng first time to Olimpiada yun. At saka sa unang-una po sa kasaysayan ng mundo ng palakasan ng Pilipinas talaga na may mag-uuwi po ng 2 gintong medalya at si Kaloy po yan, si Carlos Yulo. Ito po yung lahat tayo nagbubunyi, nagmamalaki bilang Pilipino dahil binigyan niya tayo ng pangalan sa mundo, di ba? Pero ito ang sasalubong sa kanya. At habang naglalaro siya, alam mo, bilib ako kay Kaloy. At doon ka naman nakakadun doon ako talaga bilib sa bata. Sa kabila po ng mga problema ng kanilang pamilya na dapat kung mahina-hina lang ang pag-iisip ng bata, makapanggugulo yun sa kanyang laban. Pero may focus talaga. Pero wala ka dito, pinag-uusapan ka ng 10 bayanan. Ng sambayanan. At may nakakarinig at nakakabasa at nakararating sa iyo ang sinasabi ng iyong ina. At inakasi paano yun. Napakabigat. Totoo yan. Pero may focus. Ang kanyang laban ay para sa kanyang sarili, sa bayan at sa kanyang pamilya. Pero hindi natin nakalain na ganito. Okay, nagpa-press con kasi ayon kay Attorney Raymond Fortun, gusto nilang linawin yung mga parody accounts na naglalabasan. Ano kasi ang sabi? Ako ang nanay mo. Ako ang nagluwal sa'yo sa mundo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Tapos ngayon wala kang utang na loob. May ganon. Ano naman yung tapos sa kapatid, sabi niya, umuwi ka na, pag uwi mo, bigyan mo ng pera di ba ganon? Si mama, bilang mo kami ng ganon. Maraming ganon na parang obligasyon talaga. Sa totoo lang po, hindi naman talaga tama yan. Kung totoong parody account yan at kung ano man po ang kwento sa likod niyan, hindi naman dapat talagang ilagay sa bibig nung kanyang ina at kapatid. Totoo. Ang mga pangit na salita na makakaapekto talaga at mas magpapalawak sa gawak ng pamilya. Totoo. Diba? Kasi dyan daw sa parody, nang humugot yung mga taong nabasa na mali-mali impresyon, kaya lumaki ang sigalot. Pero huli na yan. Nauna muna yung mga post ni Aling Angelica diba? Na naglalabas pa po kayo ng retrato ng 3 yung anak. Tapos wala po doon si Kaloy. May nagtanong sa inyo, bakit po wala si Kaloy? 3 lang po ba ang anak ninyo? Hindi. I think we're complete naman. Parang gano'n. At saka yung sinabi niya na Japan talaga ang malakas. Doon naman talaga nag-umalma na. Diba? Kaya yun po yung sinasabi ng ating mga kababayan. Kung mababasa po natin, sinasabi nila talaga na ang isang ina ay hindi binibigyan ng pasaporte o ng lisensya para pakialaman at galawin ang perang kinikita ng kanyang anak. Lalo pa at naghihinaw na itong si Kaloy na nung mapunta sa kanya, ang kanyang bank book. Diba? Ang ikinasasama kasi ng loob nitong si Aling Angelica, ito palang si Kaloy, nag-issue pala ng affidavit of loss ng kanyang bank book. So nung mahawakan na niya yung kanyang bank book, dahil nagtatanong siya kung saan napupunta yung pera niya na ikinasama ng loob ni Aling Angelica. Wala pong masama sa pagtatanong. Gusto lang malaman ng anak niyo kung saan napupunta yung kanyang pinaghihirapan. Diba? Sana kasi nung tinatanong na, sinabi niya na pasensya ka na, nagalaw ko, kailangan ng kapatid mo. Okay yun diba? Ginastos sa bahay. Hindi ko na makukunin Hindi ko na po kinuha sa inyo yan, sabi niya. At matagal ko na po kayong napatawan. At kung talagang sincere po sa puso niyo yung pagbati niyo sa akin, maraming salamat po. Diba? Sabi niya, maraming salamat. Kaya lang po, hindi niyo maiaalis sa akin na balikan yung mga
mga salitang binitiwan nyo noon laban sa akin. Tama. Oo, totoo naman yun. At saka ugali talaga ng Pilipino. Yung katulad, di ba? Hindi lang si Kaloy, kundi yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Di ba yung allotment na ipinapadala nila sa kanilang magulang? Di ba? Nagtatanong naman talaga sila. Oo, saan na po? Oo, mami, nanay, Saan mama. ginamit? Kamo ba ginamit yung allotment na nakatanggap mo? O kaya, Di ba? hindi nga kailangan magtanong eh. Oo. Dapat nga magkusa ka na. Ayun, tama. O anak, nakuha ko yung 2 milyon mula sa 11 million mo. Oo. Pinagpagawa ng bahay. O anak, kinailangan ng kapatid mo ng Ganon, pangusto sa tama, pag-aaral. oo. Walang problema. Dahil I'm sure itong si Kaloy ay naniniwala na ang kanyang pagsisikap at pangangarap ay para rin sa kanilang pamilya. At may napupuntahan. Yes, oo. Yun lang naman yun, di ba? Kaya ano po hating-hati, sabi natin nung una, may panig kay Aling Angelica, may panig kay Kaloy. Pero ngayon po, kung ating bibisitahin ang mga posts, makikita po natin na yung pagiging makaina ng ating bayan, parang nawasak dito sa Oo. istoryang ito. no? Parang nawala. Kasi may mga butas nang nakita sa Oo. info. Yun yung butas na butasan na si Miss Angelica. Oo, kasi sinabi niya na pasensya ka na anak, kaya lang naman ako nakapagsalita ng gano'n. Hindi ako sanay sa interview, ni Rapido ako agad ng mga Oo. reporters. Pangalawa, masyado na akong puyat at pagod sa kapapanood sa'yo. Kasinungalingan, mismong asawa niyo po, ni si Mang Mark ang nagsabi na habang lumalaban sa Paris Olympics ang anak niyo, natutulog kayo. Sino ngayon ang totoo sa inyong dalawa? Ayun na. Diba? Nahuli na. Natutulog tapos nanonood. Ano na? Oo. Kaya nagsasali-salikwat yung mga salita, Oo. di ba? Hindi consistent. At saka siguro yung problema nito. Baka siguro may nakita si Carlos Yolo na hindi maganda. Kaya bigla siya nagkumuha Nakaisip. ng affidavit of loss, di ba, para sa bangko. Baka may narinig siya o may nakapagsabi sa kanya. May mga kwento. Yes, may mga kwento. Kaya Oo. siguro ganun. Anong kwento? Nagulat siya. Nagulat ako. Meron kang alam na kwento Hindi. Nung makita si Aling Angelica ng mga kababayan ito, natin. kiniwento lang sa akin to. Hindi naman ibig sabihin ako, hindi ko na kiniwento lang sa akin. Kasi nung makita din nila yung mukha ni Aling Angelica Yolo sa mga Facebook account at sa mga press con, parang sabi nila, oh, look familiar. Look familiar. Oo, sabi She ko, looks oo, familiar. sabi ko, looks familiar. Sabi ko, bakit ka mo ba nakita? Basta nakita ko sa isang malamig na lugar itong babaeng yan. Sabing ganon. Maaaring hindi po namin ito tiyak. Lalong hindi po kami gumagawa-gawa lamang ng kwento. Hindi lang po natin maiiwasan na may mga tao magkomento ng ganyan. Baka isa yon sa mga dahilan kung bakit nagkaisip si Kaloy na hanapin Ayun. ang kanyang bangko. At sinabi naman niya, nakita niya doon, di ba, kung saan ang daming withdrawal, na ang dami talaga, di ba? Sasama talaga ang loob ng anak. Sabi ko nga, ano ba naman yung manghingi ka kung kailangan? Maghintay ka ng tulong kung nakailangan. Sabi tuloy ng mga kababayan natin, ayan tuloy, dapat buhos ang balato sa inyo. Ngayon, barya-barya na lang. Nakakalungkot. Yun ang nakakalungkot na parte. Nakakalungkot lang ito ang isang bata na nangarap, nagbunyagi, nagsikap, inabot ang kanyang pangarap, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa ating bayan at sa kanyang pamilya. Pero ganito pa ang nangyari. At ang tanong ko, sabi nyo, hindi dapat makialam ang mga kababayan natin sa issue ninyong mag-ina. Sino po ba ang nauna? Kayo po ang nabukas ng pintuan para pasukin ng mga netizens at ng mga bashers ang personal ninyong problema. Kung hindi kayo nag-post ng laban sa inyong anak at hindi kayo nagpapaparinig, wala dapat nakabukas na pinto para pasukin nila. Tama. No? Siyempre, ang hangat lang naman din natin dyan, kahit ano man ang pinagdaan ng mag-ina ito, sana mauwi pa rin ito sa magandang ending. At saka lagi po kami naniniwala, lalo na ako. Ako yung makaina, di ba? At ako ay umaasa na isang araw magkakausap din sila at magkikita sa gitna. Dahil lagi po nating tatandaan, ang karelasyon ay mapapalitan. Ang mga kaibigan ay pwedeng mawala at mamili po ulit tayo ng iba. Pero ang magulang, lalo na ang ina, ay iisa lamang. Pero nandun po yung karugtong. Hindi po sa lahat ng panahon ay binibigyan natin ng pasaporte ang magulang na manguna at galawin ang kung anumang pag-aari ng kanyang anak. Respetuhan lang po. Di ba? Yun lang. Pero sabi naman nila kasi ni Attorney Fortune, meron lang silang lilinawin. Yung parody account, di ba? Nagkatuloy-tuloy na. Tapos, napansin din ng ating mga kababayan, iyak siya ng iyak sa harap ng mga kamera. Pero ilang minuto lang pagkatapos ng press con, nakunan siyang nakikipaghalak-haka naman sa mga reporters at sa mga vloggers. Kaya, hindi po nakitaan ng sinseridad ng ating mga kababayan yung lahat ng kanyang naratibo habang siya ay nasa harap ng kamera. Tama. Di ba? Kaya pala ang from kontrabida to dramatic actress. Dahil kasi nga, syempre, may damage control. Ano na naman ang sinasabi ng marami? Nako, kailangan mo magpakumbaba kasi milyonaryo na ang anak mo. Kahit pa sinabi ni Aling Angelica na may pera o wala, nakabukas ang ating bahay para sa iyo. Yan naman yan. Yan. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.